Gusto mo bang yumaman? Mayaman ka ba? Diskarting Pinoy, instant yaman, paano makamtan? Welcome sa TIBP Media Philippines. Kindly subscribe and share this video. Nag-ipon ka ba sa Lucky Bamboo Alcansya? Nakaranas ka bang mag-ipon sa piggy bank? At kahit anong estado mo sa buhay, maari kang mag-ipon challenge. Kilala ang mga Pilipino sa Saving Money the Filipino Way. Nakaranas ka na bang mag-ipon? Isang garapon para sa renta, isang garapon para sa pagkain, isang garapon para sa iPhone, at isa pa para sa tuition. Ginawa mo din bang alkansya ang baby powder? Bubutasan sa gitna at huhulugan ito. Ang sabi ni Sister Tess, meron din akong ganyan dati, pero sinusungkit ko agad. Sabi ni Sister Lani, ha, huhulugan ng pera sa umaga, tapos di mapakali, susungkitin din agad. Sabi nila, ang bilis ng bills. Ang sahod ay parang bula, dumaan lang sa ating palad. Maraming Pinoy ang nahuhumaling sa share mo to para magkapera. Share mo to para may blessings. Tanong nila, bakit ang mga panganay ay nahihirapan mag-ipon? Napakaganda na sa karamihan ng pamilyang Pilipino ay mayroong tinatawag na breadwinner. Mayroon ding mga kababayan na nagpupunta sa ibang bansa upang makaipon at makabawi sa mga gastusin dito sa Pilipinas. At ang mga foreigner na employer ng mga Pilipino ay manghang-mangha sa kasipagan, katapatan at kagalingan ng kanilang mga Pilipinong empleyado. Mahilig din magbenta at magnegosyo ang mga Pilipino, madiskarte at likas na masipag at madasalin. Today, hindi po pwede magmahin sa clearance sale ko. All items po natin, price range natin is 60 up to 80 pesos. First item natin, cotton. Pero sa buong kasaysayan ng Sansinukob, sino nga ba ang pinakamayaman? Si Elon Musk? Si Bill Gates? Sino ang tinaguri ang pinakamayaman sa buong kasaysayan ng Sansinukob? Answer, si Jesus Christ. Amen? Alam kong lahat kayo ay nag-amen, ngunit kung titignan natin ang buhay ni Jesus, bakit napakahirap niya? Maari bang maging mahirap na mayaman? Ang sabi sa 1:1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 14, at nanahan kasama natin. Mga kasama, ang tinutukoy po ni Apostol John dito sa Juan chapter 1 ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus na likas na Diyos, sumasalaman, nagkatawang tao siya. Siya ang may-ari ng lahat at sa katunayang pinakamayaman sa lahat. Tanong, bakit pinili ni Jesus nung nagpunta siya dito sa lupa? Bakit niya piniling maging mahirap? Ikaw ba? Pipiliin mo bang bumaba, maghirap, para iligtas ang iba? Maari ba ulit na maging mayaman pero sobrang hirap? Katulad ng mga Pilipino, mahilig din mag-impok si Jesus. Tinuturuan niya tayong mag-ipon, pero kakaibang pag-iimpok ng kanyang tinutukoy. Ang sabi sa Mateo chapter 6, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Maliwanag ha? Dito'y may naninirang eksekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo. Ano yung ating iipunin? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. At syempre, ang mayaman, sagana sa pagkain. Saganang-sagana sa pagkain si Jesus. Pero mayroon siyang tinutukoy na ibang klaseng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So iba ang nagsugo, iba rin yung sinugo. Ang nagsugo ay ang Ama at si Jesus ang sugo. Ang pagkain ni Jesus ay maging masunurin sa kanyang Ama. At the more siyang sumusunod
sa banal na kasulatan ng Biblia, nabubusog ang kanyang espiritual. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mga ka-truth, nilikha tayo ng Diyos na may dalawang likas, ang ating pisikal at ang ating spiritual. At kadalasan, yung pisikal lamang ang napapakain natin. Kaya parang may butas sa loob natin, sa puso, emptiness sa English, na parang may hinahanap talaga ang puso natin. Kapag tayo depressed, kakain. Kapag tayo masaya, kakain. Natural. Ngunit may hinahanap yung ating pagkataong kabusugan, satisfaction sa English, na hindi kayang ibigay ng pisikal na pagkain. Tanong mga kapatid, nag-iimpok ka ba ng yaman sa langit? Paano ba kinakain ang pagkain spiritual? Answer, sa pamamagitan ng Biblia. Hindi itatanong sa hukuman ng langit, ilan ang inyong mga bahay, ari-arian at posisyon. Ngunit dapat mayaman ka. Dapat mayaman ka sa pag-ibig ng Diyos. Dapat mayaman ka sa pagkakilala mo kay Jesus. Dapat mayaman ka sa pagkaalam ng Biblia. Dapat mayaman ka sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Mayaman ka dapat sa mga bagay na hindi natatapos. Bagay na walang hanggan. Mayaman ka dapat sa pag-ibig ng iyong pamilya at pagtulong sa kapwa. Tanong ulit, bakit pinili ni Jesus na maging mahirap nung nandito siya sa lupa? Answer, pinili ni Jesus maging mahirap upang maging halimbawa sa atin na kahit mahirap ang katayuan ng isang tao, maari pa rin siyang maging tunay na maligaya kung nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kasamaan ang salapi, mga kapatid. Kaya nga ito ibinibigay ng Diyos sa atin. Money is not bad. That's why God provides it. Ngunit maraming babala si Jesus tungkol sa salapi, na maraming tao ang masisilaw sa salapi sa mga huling araw na halos pagtapak-tapakan na nila yung kanilang kapwa, sila lang ang mapromote. May mga pamilyang hindi na nag-uusap dahil sa agawan ng salapi at lupa. Mga mag-asawang hindi nagkasundo sa pera kaya't nagkanya-kanya na lamang. Kung mahal mo ang tao, gagamit ka ng pera. Pero kung mahal mo ang pera, gagamit ka ng tao. Anong sabi sa unang Timoteo 6:9-10? Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit? Tama si Jesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sabi nga nila sa English, our hearts are connected with our wallets. May katotohanan. Mapanganib nga lang, mga kapatid. Ang pagyaman ay hindi masama. Ngunit wag nating kalimutan na lahat ng mayroon tayo ay pahiram lamang ng Diyos. At kung ano ang gagawin natin sa pahiram ng Diyos, ang magiging basihan kung magkakaroon tayo ng pusong makalangit. At wala ni isa tayong madadala. Iiwan lang natin yan lahat. Ngunit ang mga bagay na madadala natin ay ang ating karakter at ang ating mga konbertado. Character and converts to the Lord. Hinahabol ng tao dito sa lupa ang ginto at perlas, hindi ba? Pero sa Biblia, nilalakaran lang ang ginto, trangkahan lang ang perlas. Mayroong kalsada na gawa sa ginto at ang mga perlas ay trangkahan lamang. Dahil ang tunay na kayamanan talaga ng tao, mga kapatid, ay si Jesus Christ. May ipon ka na ba? Impok sa langit? Nakakakain ka ba ng salita ng Diyos? Buksan mo ang puso mo kay Jesus ngayon. Si Jesus ang tunay nating kayamanan. At ang kaligayahan ay nasa pagsunod sa kanyang salita. Friend, nakatulong ba itong videong ito? Kindly type sa comment section, si Jesus ang aking kayamanan. Salamat, mga ka-truth. Nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel at every week ay meron po tayong mensaheng makalangit nawa mabusog kayo at makita natin ang tunay na kayamanan ng buhay, si Jesus Christ.